Kanina po mga kanets ay may pinagtatalunan ang aming kapitbahay. Medyo may kalahasan ang tono ng boses ng kanilang pag-uusap. Kaya nakuha nila ang aking atensyon. Wala naman akong planong pakialaman o paranggan ng kanilang usapang iyon. Nalamang dahil sa bagay na kanila pinagtatalunan na sa tingin ko ay mababaw. Pero na iniisa-isa ko ang detalye at hihimayin ang baksa ng kanilang pinagtatalunan, ay masasabi ko na mahalaga pala naman namin ito at ganoon din ay mahibahagi na namin sa inyo sapagkat iba natin talaga ang panahon ngayon, sabi na matatanda. Ang bagay kasi na kanilang pinagtatalunan na mahal naming kanets ay isa lamang pusang gala na nakakaagaw naman talaga ng atensyon kasi naman pusa lang. Kung saan sana humantong ang pagtatalo. Habang narinig ko ang kanilang argumento ay naalala kong bigla ang kwento na isang kaibigan. Mga 3 taon na rin siguro ang nakakaraan. Meron daw 2 tao sa kanila na sabihin na lang natin na si Ato at sina Ini. Nagkaroon ito ng padaharap. Sa salaysay ni Ato na noon ay nahaharap sa reklamo. Ito daw kasing isang pusa ay madalas na umakyat sa isang pader upang makatawid at dumiretso sa kanyang alagang mga bibi at manok. At yun na daw ay napipinsala ng pusang ito ang kanyang mga alaga. Idagdag pa doon na sa kanyang pusina ay nagtatamay pa rin ito ng ulam paminsan-minsan. Kung gabi naman daw, pati yung mga pagkain na box sa kanilang basket ay tinatamay din ito. Sa madalit salta sa panig ni Ato ay nahahaperwisyo alagang pusa nitong si Kainek. Bukod doon ay isang alaga pa nitong aso na pinawawalan tuwing umaga at hinahayaan niyang dumumi. At natatapat naman sa harapan ng bahay na pag-aari ni Ato. Basta pa ulit-ulit ay dumating sa punto na napuno na itong si Ato. Ang naging paraan ni Ato sa nasabing aladong pusa at aso ay hanapin ito at bigyan ng leksyon. Dala marahil sa matinding buso ng damdamin at nagsama-sama o ay nadala siya ng pamalot at isang bird gun upang ito ay kanya hanapin. Ngayon sa panig naman ni Nakaini ay pauwi naman daw siya na araw na iyon galing sa pamamalengke. Laking gulat at lungkot niya na nang makita niya ang pinakamamahal niya alagang pusa na nakahandusay sa kanilang bapuran at wala na itong buhay. Samantala ang aso naman ay duguan na tila baga may humampas na matigas na bagay sa gawing ulunan na. Dito, base naman sa salaysay, ito ang si Aling Ini. Ayon, nagtanong-tanong itong si Kaine sa mga kapitbahay at siya ay nakakalap ng ilang impormasyon na nakita di umano na mga kapitbahay na siya ito nga daw na may bit-bit na bird gun at may dala pang pamalo at para bang may hinahanap. Magiging malungkot ang maasalaysay ng kapitbahay sa panig nito sapagkat na videohan ng kapitbahay nila ay eksena na nagdalakan siya ito na may dalang bird gun at pamalo. Ngunit ang video ay napaparita lamang na pagdalakan niya. Kaya ito yung nagpalalin sa istorya nila. Nagpa-medical legal itong Skynet ng kanyang alagang pusa at aso upang marahingin na isang sinasabing medical certificate. At ito medical certificate na ito ay kanyang gagamitin para siya ito ay kanyang mademanda. Ayan mga kanits ay sa totoo lamang sa ibang mga laki sa probinsya alay namin ay mga inosente pa sila ito mga bagay. Ayan nakakagulat na may ganito na pala mga eksena. Sa iba naman po na awareness sa ganito mga bagay ay malaking advantage para sa inyo. Ngunit ganoon pa man, lalo na noong nakarang panahon ay ang mga ganitong bagay na dadala lamang sa maayos na pag-uusap.
Ganun pa man, mahalaga din talaga yung sinasabi naming madalas dito sa aming page ang isang advokasya na isang pamayanan tahimik, payapa at may pagkakaisang magkahapitbahay. Ay lamang po mga kanay, sana po ay nakatulong mga aming marit na naibagi informasyon at istorya sa inyo. Muli ay magandang araw, God bless.